Paglilinaw lang ha, hindi po kami ang nagpatawag, sila po ang lumapit. Bakit humingi ng pera ang puso daw sa mga residente? Mayor Vico have a dialogue with us. Hindi naman siya fake news talaga. Nagbigay linaw si Attorney Ian Sia at tagapagsalita ng Kuanas Apartment sa Barangay Kapasigan matapos umugong ang kontrobersiya kaugnay sa post ng Kuya Curly Loves Ate Sara Facebook page. Ang naturang post ay naglalaman ng paglapit sa kanila ng mga residente ng nasabing lugar ukol sa umano'y malawakang demolisyon ng kanilang mga tirahan, kung saan mahigit 36 na pamilya ang apektado. Pinabulaanan ng Puso o Pasig Urban Settlement Office ang mga paratang sa naturang post at tinawag itong fake news. Paglilinaw lang ha, hindi po kami ang nagpatawag, sila po ang lumapit at humihingi po ng tulong dahil nga ang abiso sa kanila ng opisina ng Puso ay hanggang December 14 na lang. At may pinapirmahan sa kanila na waiver na ang naghanda raw nung waiver na yon, yun din ang opisina ng Puso. At doon sa waiver na yon na inihanda ng Puso, malinaw na nakasulat doon sa third paragraph na hanggang December 14 na lang yung mga tao rito. Nakita ko yung sinasabi na post, no? Okay, yung pong nakapost na yon, hindi ko alam ba't niya sinabing fake news kasi dapat patawag niya yung mga tao kasi kung ano yung sinabi nung page na yon, yun yung representation sa amin ng mga residenteng lumapit sa amin. 'Di ba? Ngayon, kung may mali doon sa istorya na yon, ibig sabihin, hindi napaliwanagan ng maayos itong mga residente rito kung ano talaga ang tayo nila rito. I-demolish ba sila o aalis lang sila? 'Di ba? Pero sabi nga nung kausap ko kanina na residente, ganun na rin yun, di ba? Pinapaalis kayo kasi i-demolish yung building. Minamasahe lang yung salita, pero yun din ang tumbok nun. Gigibain yung building kasi hindi na safe, di ba? So, madi-demolish. I don't know bakit kailangan itanggi. Talaga naman dapat i-demolish yung building kung ang sabi ng OBO, unsafe na, di ba? Hindi naman siya fake news talaga. So, kasi, I don't know, politics is coming, election is coming, but what we did is just, we asked for the help of those who really have the capacity to help. Right? Kanino ba naman kami hihingi ng tulong? Siyempre, doon sa may kapasidad. So, hindi naman kami pwedeng humingi ng tulong sa kapwa naming papaalisin din. Or sa kung sino mga street vendor na nandyan. So, we really just appreciate the St. Gerald Charity Foundation, Sir Corley, Madam Sara, that they accepted kung ano yung hinihingi namin. Right? We're not really asking for a specific amount or anything, but cash in kind and have a dialogue with them about the things that we need to secure or any financial assistance. It's really highly appreciated. Kasi like what I've said, hindi naman lahat ng tao dito sa building na to is nakakangat. It's just minimum wage earner and magkano lang naman yun sa Pilipinas. So let's accept the fact na mahirap humanap. Napakahirap. So we're renting here, just started 20 years ago, 1,700, and then up to now, it's just 3,000. So, saan ka makakita ng ganon? And then, there's no limit sa tao. Ayon sa residente, tanggap na nila na kailangang gibain ang mga istrukturang mahigit 60 taon nang nakatayo. Gayunpaman, nanawagan sila ng karagdagang palugit upang makahanap ng maayos na malilipatan. Anila bagamat nagbigay ng financial assistance ang Puso, hindi ito sapat para sa gastusin sa kanilang paglilipat. Basically, sinasabi ng OBO, hindi na safe na tirhan ng tao. Dahil hindi na safe tirhan ng tao, kailangan na natin i-demolish yan. Kasi kung hindi natin i-demolish at tirhan ng tao yan at magkaroon ng lindol or sunog, pwedeng magbuwis ng buhay. At aminado naman yung mga residente na kailangan na nga nilang lumisan. Ang pinapakiusap nga lang is yung grace period. Dahil nga, yung sitwasyon nila sa buhay. Gusto rin naman nilang irespeto yung utos ng Office of the Building Official. Kasi apparently, meron ng condemnation order. And meron na ring order to demolish. Ang hindi ko lang maintindihan, yung order po kasi na yun, directed yon dun sa may-ari. So, ang dapat pong tumalima dun sa order ng OBO na i-demolish itong struktura dahil unsafe na sa study na ginawa ng OBO, dapat yung building owner. Diba? Kasi siya, pag binasa natin ang National Building Code, ang may obligasyon yung building owner. Ang di ko maintindihan, bakit
nasa eksena ang puso. Ang sabi sa akin, lumapit din pala yung mga residente sa puso for financial assistance. So okay naman yun, di ba? Pero kagaya namin, ang St. Gerard Charity Foundation, tutulong kami financial, pero labas kami sa usapin ng pagpapatupad nung demolition order. So hindi ko maintindihan, kaya gusto ko rin makausap ang puso, bakit tila sila ang nasa gitna nitong usapin na to ng pagpapaalis sa mga tao? Kasi dapat yung may-ari eh. Meron bang SPA na in-issue yung may-ari sa puso para sila ang pumatawan sa may-ari ng building? Pero again, gobyerno sila, hindi dapat, di ba? Dapat another private lawyer ang magrepresent doon sa may-ari. Hindi pwedeng gobyerno ang nagre-represent sa pribado. Sa kasamaan palad, yung naibigay na financial assistance na iba-iba raw yung halaga. Merong 10,000, may 5,000, may 15. So, hindi sasapat para makalipat yung mga tao. Kaya naisipan nila na lumapit sa St. Gerard for financial assistance. Pagka maglilipat ka ng bahay, kailangan mo ng pera para sa sasakyan, yung lipat bahay mismo. Kalawa, syempre, yung mga nagpapaupang mga pribado, hinihingan sila ng pang-down ng advance rental at saka security deposit. Gusto lang naman makarating ng mga residente is extension nung nasabing pagpapaalis. Kasi nagbigay sila ng waiver na December 14 is aalis na lahat. Kasi nung nagbigay ng financial assistance yung government, which we really appreciate it, and thank you for the government of Pasig. What's indicated there kasi is tanggapin nyo man or hindi, aalis kayo. So maybe we can move it until the end of the school year para at least we can adjust, especially the students, the elementary. And syempre, what we're asking is to profile yung mga taong nakatira dito. Kasi yes, we're not part of ISF na kung tinatawag na informal settler families. However, if you will profile the residents that's living here in this building, so almost all of them are just minimum wage earner. We gave them 10,000 pesos for assistance. And how much is the rent outside? Diba? The minimum is already 10K, right? And it's just studio type. And then mga nakatira dito, mga senior citizen, tatanda. So patang what they're asking is just a little consideration of extension lang. Tanggap naman namin na talagang condemn na eh. We don't have choice. So for our safety as well. And ayun, thank you for the government of Pasig for thinking the safety of the people here. But what we're asking is talagang let's extend pa. Let's give more consideration to the residents here. If they will push us, so we don't have choice kasi wala naman kaming panlaban eh, right? It's just like we humbly ask the government of Pasig, the OBO, and the people who's really part of the said relocation, demolition man yan, or transfer to be more considerate. Bukod dito, binigyang diin din nila ang issue ng umano'y paghingi ng halagang 100 piso hanggang 500 piso ng kawani umano ng puso para sa notarization ng mga dokumento. Bakit humingi ng pera ang puso daw sa mga residente, parang 500 yung naririnig kong figure, nang walang ini-issue resibo? Ang sabi daw para daw sa application sa pabahay at saka pagpapanotaryo. Eh kung application po yan para sa pagpapabahay ng local government unit, dapat nag-issue ng resibo ang yung Pasig City, hindi ba? Kasi dapat pumasok sa kaban ng bayan yan eh. Ngayon, kung bayad yan para sa pagnonotaryo, eh bakit ang naniningil ay ang puso? Di ba dapat yung notaryo publiko ang maningil dahil siya ang magbibigay ng serbisyo? Bakit dumadaan po sa puso? Personally, we don't have the copy of the documents that was signed by all the residents here. So it's just like they're allowed to take pictures of it. Ganyan siya. But I think most of us has the copy or secured the copy of it. But in terms of giving them 200, 500, yes, it's true. And we don't have any receipts for that. And what they mentioned is just for the notary of those documents. Ilang issue pa ang nais hingan ng paliwanag ni Attorney Sia mula sa puso para sa kapakanan ng mga residente. Ang tanong ko pa sa puso, sana masagot kasi doon sa post nila, sinabi nila na hindi ito sakop ng UDHA kasi renter yung mga tao rito. So, kung ganon, ang appreciation ng puso sa sitwasyon na to, private property to,
Therefore, hindi ito sakop ng Urban Development and Housing Act. So, kung hindi ito sakop ng UDHA, bakit ho nagbibigay ng relokasyon or ng financial assistance? Yung requirement ng relocation or financial assistance under UDHA. At ang UDHA, sakop lang yan, lupang gobyerno. Kung ang premise nila UDHA, di invalid ho yung pagbibigay ng financial assistance. At kung invalid po yung financial assistance, pag yan na-audit ng COA, i-order po ng COA na isoli yung pera na yan. So, kawawa naman po yung mga residente, madadamay pa po sila sa kaso. Diba? So, kailangan linawin po yan ng puso. Sinabi sa akin na meron daw ordinansa na nagre-require. Siguro yun, paliwanag ng puso na merong ordinansa. Concern ko naman dyan, kasi under the law, meron po tayong tinatawag na equal protection clause or equal protection of the law. Ang ibig po sabihin yan, things that are similarly situated must be treated equally. So kung yung mga pinapaalis sa isang pribadong paupahan nabibigyan ng financial assistance like Kuwanas, di dapat po lahat ng napapaalis din ng mga nangungupahan sa mga pribadong apartment, dapat din bibigyan din po ng gobyerno. So hindi pwedeng selective. Bakit po ang puso ang nagpe-prepare ng waiver? Dapat po yung may-ari 'Di ba? Kasi sa kanya i-directed yung order ng Office of the Building Official. Bakit ginagawa ng puso yung trabaho ng may-ari? Ang pagkakaalam ko lang, isa lang siyang residente rito. Parang siya ang leader. Siya ang kinokontak ng staff ng puso. So parang nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan kasi pag nagpatawag ang puso, ora-orada daw. Pag tinawagan ka, ngayon kailangan pumunta ka na. May mga nagtatrabahong residente. Hindi naman po pwedeng siya lang ang pupunta, 'di ba? So, yun. So, after nun, parang sinasabi niya sa akin, hindi na raw siya kinakausap. So, pero dahil dun sa post na ni Curly, ang sabi sa akin ng isang residente, may isa-set daw na meeting with them. Yes. Tinatanong ko nga yung isang residente, meron ba kayong lawyer na magre-represent sa inyo? Siyempre kasi batas ang pinag-uusapan eh. Diba? May mga regulations yan na dapat masunod. Lalo ngayon, ang magulo na yan kasi dalawang batas na yung naghahalo rito, yung Urban Development and Housing Act. Diba? Dahil nakatanggap sila ng financial assistance at saka yung National Building Code kasi unsafe daw yung building. So paano yung interplay ng dalawang batas na yun? Sino makaka-appreciate nun? Kailangan lawyer ang mag-represent sa kanila. Nagpasalamat ang taga-Kuwanas sa mag-asawang Curly at Sarah. Ganon din sa mga kasama nito sa kanilang inihatid na tulong at suporta. Kasabay nito, umapila rin sila na makausap ng personal si Mayor Vico Soto upang marinig ang kanilang panig at maunawaan ang tunay nilang kalagayan. Yeah, SGC, so I don't know how can we say, but we really thankful for the assistance that SGC provided. I know it's not just for us, but for everyone who's really seeking help on their good office. So thank you so much. We're also asking for Mayor Vico, if possible, and we highly appreciate it, to have a dialogue or discussion. Kasi parang what happened is, you're the father of Pasig City, and then one of your agency just gave us 10,000, and then bahala ka na sa buhay mo. Mayor Vico, to have a dialogue with us, kasi syempre what we want is to talk with you, what's happening right here. So sabi ko nga dun sa sabi ko, we really cannot understand where the people here are coming from if we're just looking at the window of our office. So let's come here. You're welcome here. All right. So just let's have a talk, and at least you can hear personally what's the sentiments of the people here. Kasi most of the people here are really living here for the past 60 years already. So dito nagkaanak, dito nagkaapo, dito nakapagtapos. So it's not the building itself, but the memories and also the conveniency kasi. Alright, yun yung napakahirap hanapin. Just a piece of advice, so maybe let's disregard the politics here. Kasi let's prioritize what the things that we can do rather than prioritizing throwing trash to each other. So we really appreciate SGC and the city government of Pasig, but I hope that let's part yung politics side into the kind or help na we can do for them.
I hope that can be, or that they can hear this message. Patuloy na sinusubukan kunin ng Ainus Pasig ang panig ng puso para sa patas na pamamahayag. Ako si Luan Peñano para sa latest ng Ainus Pasig.